Nakaluhod sa lupa, nakiusap si Tufon para sa kanyang buhay, na sinasabing kung wala siya, babagsak ang banal na lungsod at ang 4 na kaharian ay haharap sa kapahamakan. Ang asul na buhok ay hindi maluloko sa mga salita ni Tufon, dahil alam niya kung ano talaga ang hinahangad ng mga demonyong hayop. Gumapang paatras si Tufon, hindi maintindihan ang ibig sabihin ng lalaki. Ang asul na buhok ay tumawa, napansin na ang tinaguriang arsobispo ay hindi pa nakita ang relic. Bago pa makasagot si Tufon, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang leeg, umikot ang mundo, at pagkatapos ay nilamon siya ng dilim. Iminungkahi ng isa sa mga lalaki, na nakatayo sa gilid ng asul na buhok na pinatay si Tufon, na dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang aktwal na gawain. Pinaalalahanan siya ng isa na patigilin muna ang pagdurugo. Napagtanto ng lalaki na siya ay nasugatan sa kanyang tiyan, isinumpa niya ang kawalan ng anumang pakiramdam sa kanyang katawan. Habang tinanggal niya ang kanyang baluti, nagkomento ang isa na ang gayong katawan ay kukuha ng hindi bababa sa 50 ginto pabalik sa Kara. Isa pa, tinakpan ang mukha, inamin na hindi niya maalala ang mga araw nila sa Tekira, kumpara sa buhay nila noon, parang nakakulong sila. Biglang Samandel ang gumagamot sa sugat ng lalaki sa kanyang matipunong dibdib. Nagpapahayag ng pagnanais na maranasan muli ang lasa ng lalaki, na handang magbayad ng anumang halaga upang pakasalan siya bilang asawa. Ang iba ay nagbahagi ng kanilang mga kagustuhan, ang iba ay nagnanais ng masarap na steak, ang iba ay nagnanais na magpainit sa araw. Bagamat lahat sila ay matangkad, matipunong lalaki, ang kanilang mga ekspresyon at tono ay nakakagulat na pambabae. Karamihan sa inyo ay dapat alam na kung ano ang nangyayari ngayon. Ang God Punishment Warriors ay sinapian na ngayon ng mga espiritu ng Tekira Witch mula 400 taon na ang nakakaraan. Mula ngayon, sasangguni tayo sa kanila gamit ang mga babaeng panghalip na tumutugon sa kanila. Matapos ang kanilang mapaglarong pagbibiro, isa sa kanila ang mahigpit na pinaalalahanan ng grupo na huwag kalimutan ang layunin ng kanilang misyon. Tumigil silang lahat sa kanilang pagbibiro at seryosong nagtungo sa tuktok ng sikretong silid. Pag-abot sa tuktok, pumasok sila sa isang lihim na silid. Bukod sa isang mahiwagang bato na naglalabas ng malabong bughaw na liwanag, walang laman ang silid. Ang isa sa kanila ay naglabas ng martilyo at sinimulang basagin ang pader, at mabilis na natuklasan ang isang bagay. Nagtulungan sila at giniba ang pader. Pumasok sila sa isa pang lihim na silid sa likod ng dingding, na naglalaman ng isang malaking, malalim na pulang kristal. Ito ang relic na hinahanap nila. Ang asul na buhok na ang kanyang pangalan ay Zou, naalala ang babala ni Pasha, na sinasabi sa iba na maging maingat habang inililipat ang relic, huwag mawala ng focus at maiwasan ang pagkonekta sa mga Diyos. Maingat na hinawakan ng dalawa ang relic, dahan-daang naglakad palabas. Sinusubukan ng relic na magkaroon ng koneksyon sa kanila. Alam ng isa sa kanila na kailangan niyang ilihis ang kanyang atensyon, hindi sigurado kung mag-iisip ng lalaki, masarap na pagkain, o iba pa. Biglang isang boses ang pumasok sa kanyang isipan, na nagudyok sa kanya na tingnan ang relic, na nangangakong ibibigay sa kanya ang lahat. Nilinggan niya si Zou ngunit nakita niyang walang buhay ang kanyang mga mata, halos parang hinihigop ang kanyang kaluluwa. Hindi alam kung ano ang nangyari ngunit determinadong iligtas si Zou. Tinitigan niyang mabuti ang malalim na pulang kristal, naramdaman ang pagsipsip ng kanyang kaluluwa dito. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang espasyo na may 4 na malalaking larawan, wala nang iba pa. Ang pagtawag sa pangalan ni Zou ay walang sagot. Pinilit niyang kumalma ang sarili at itinuon ang pansin sa mga larawan. Ang isa ay nagpakita ng isang demonyong nakasuot ng napakagandang baluti na nakaupo, pagkatapos ay biglang lumakad patungo sa kanya. Siya ay lantarang lumakad paatras, habang ang imahe sa likod niya ay isang napakalaking eyeball na may 3 mga mag-aaral, na biglang nagpalawak ng maraming galami patungo sa kanya. Habang naghahatak sila at nagsasabunutan, nakaramdam siya ng kirot at napagtanto niyang bumalik na siya sa kanyang tunay na katawan. Habang siya ay hinihila, nakita niya ang pangatlong larawan na nagpapakita sa kanya sa katawan ng God's Punishment Warrior, kasama si Zou na hinihila siya palayo. Sa isang iglap, nawala ang lahat at bumalik siya sa lihim na silid. Kumurap ng ilang beses, tumingin siya kay Zou at inisip kung panaginip lang ba ang lahat. Galit na kinagat ni Zou ang kanyang mga ngipin at pinagalitan siya sa pakikipag-ugnayan sa mga Diyos. Ipinaliwanag niya na nakita niya si Zou na hindi gumagalaw at inisip na siya ay nasa panganib, ngunit galit na sinagot ni Zou na ang lahat ng ito ay isang ilusyon na nilikha ng mga Diyos at na siya ay nakulong magpakailanman kung hindi dahil sa paghila sa kanya ni Zou palabas ng silid.
Nagtagal siya ng ilang segundo upang pagnilayan ang karanasan, napakatotoo ng pakiramdam na maging isang ilusyon at tila walang kinalaman sa mga Diyos. Ang isa pang miyembro ng grupo pagkatapos ay nagtanong, ano ang dapat nilang gawin ngayon? Agad na inutusan ni Zoe ang grupo na ilipat ang relic ng mabilis, nagbabala na ang mga demonyong hayop, na may kakayahang makalusot sa anumang espasyo, ay malapit nang matagpuan sila sa yungib. Samantala, sa isang bangka na inaanod sa dagat, tuwang-tuwang tumakbo si Amy sa cabin na may hawak na kaunting snow at iniharap ang mga ito sa number 76. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kalaking snow. Ngumiti si number 76 kay Amy, ngunit napunta sa Decker ang kanyang isipan, isang lugar na hindi kapos sa nyebe. Pumasok ang isa pang mangkukulam, may dalang mga halamang gamot, at binalaan si Amy na huwag istorbohin si number 76, na nagpapagaling pa sa kanyang mga sugat. Umiling si number 76, tiniyak kay Amy na kapag gumaling na siya, maglalaro sila ng snow nang magkasama sa kanlurang teritoryo. Ang Broken Sword ay dumating upang baguhin ang patch ni number 76, nagbabala na ito ay magiging masakit. Number 76, na naglalagay ng matapang na tingin, iginiit na kaya niyang tiisin ito. Pagkatapos mag-apply ng mga halamang gamot, humiga si number 76, pawis na pawis, at nagpasalamat sa mga mangkukulam. Pinunasan ni Amy ng tuwalya ang noo, sila daw ang dapat magpasalamat. Tumango si Broken Sword bilang pagsang-ayon. Pumasok na si Yerk, agad na napansin ang masangsang na amoy ng mga halamang gamot, pabirong inihambing ito sa isang shithole. Tumawa si number 76, ipinaliwanag ito bilang isang tradisyon, ang mga tao ay naniniwala na ang baho ay magpapalayas sa masamang bagay. Siyempre, ang kanyang mabilis na paggaling ay nakredito sa pambihirang katawan ng God's Punishment Army, hindi ang gamot mismo. Bago bumalik sa hilagang teritoryo, si numero 76 na ay kailangang seryosong saktan ang sarili hanggang sa puntong tila malapit ng mamatay sa paningin ng iba. Para maging kapanipaniwala, kinailangan niyang taasan ang tibok ng kanyang puso para tumaas ang temperatura ng kanyang katawan, mapabilis ang pagdaloy ng dugo, at magpawis. Nakakumbinsi ang nanginginig niyang mga paa at ekspresyon na walang makakapagsabi na siya ay peke. Gayunpaman, kailangan niyang itago ito sa kanyang sarili. Ngumiti si number 76 kay Yerk, na araw-araw na bumibisita sa kanya sa mahabang paglalakbay nila. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, siya ay naging kakaibang tahimik. Pansamantala, tinanong ni number 76 kung gusto ni Yerk na pagsilbihan siya nito. Taimtim na sinagot ni Yerk na pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, maraming beses niyang sinabi na si number 76 ay hindi na isang utusan kundi isang malayang mamamayan ng Grey Castle. Marahan niyang idinagdag, na binibigyang diina na sugatan pa rin siya, at sinabing hindi siya isa sa mga may sakit na bastard na upper-class nobles na may kakaibang fetish. Tumawa si number 76 at saka tinanong si Yerk kung may sasabihin ba ito sa kanya. Sa kanyang tanong, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yerk. Napakamot siya sa likod ng ulo bago nagtanong kung ano ang planong gawin ni number 76 pagkarating nila sa lungsod ng Neverwinter. Ipinahayag ni Yerk ang kanyang pag-asa na lalapit siya sa kanya kung nahaharap siya sa anumang paghihirap. Binigyang diin niya na hindi niya nais na patuloy itong maglingkod sa iba o manatili bilang isang kasambahay. Bago umalis, tiniyak ni Yerk sa kanya na magiging maayos ang lahat kapag narating na nila ang lungsod ng Neverwinter. Medyo nagulat si number 76. Nag-alangan ba si Yerk sa lahat ng oras na ito para lang sabihin ang mga salitang ito? Naantig sa kanyang pag-aalala, ngumiti siya at nagpasalamat kay Yerk. Sa pagtingin sa singsing sa kanyang kamay, naisip ni number 76 sa kanyang sarili na sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa pinili, ay tunay na magsisimulang bumuti ang mga bagay. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa mga demonyo magkakaroon ng pag-asa para sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakarating sila sa lungsod ng Neverwinter. Nagtipon ang lahat sa kwarto ni number 76, tuwang-tuwa si Amy, nag-aalangan ang dalawa pang mangkukulam, walang ekspresyon si number 76, at si Annie ay halatang balisa, madalas na sumusulyap sa bintana. Sa labas, ang tunog ng buhay na tunog ng mataong lungsod ay pumuno sa hangin, at ang numero 76 na ay nagtaka kung bakit ito ay napakasigla sa kabila ng taglamig. Tumingin si Annie sa pantalan at nakita niya ang tatlong babae lamang, na tila wala doon para lamang hulihin sila. Tuwang-tuwang tumayo si Amy, ngunit nanatiling mapagmatsyag si Annie. Nasinenyasan ang lahat na sundin ang kanyang tingin at kilos.
Maya-maya, may kumatok sa pinto ng cabin, at pumasok si Wendy, kasama sina Nightingale at Leaf, na may nakaka-welcome ng ngiti. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at tinanggap ang lahat sa lungsod ng Neverwinter. Ang kanilang hindi inaasahang mabuting pakikitungo ay nahuli sa lahat. Naisip ni number 76 sa kanyang sarili kung paanong kahit sa Tikira, ang pagtanggap ng mga bagong mangkukulam ay hindi gaanong casual, at nagulat siya na ang nangungunang mangkukulam ay hindi muna nagtanong tungkol sa kanilang mga kakayahan. Noon lang, napansin ni number 76 ang isa sa mga mangkukulam, isang magandang blonde, na matamang nakatingin sa kanya, na parang nakikita ang lahat. Mahiyain na kumilos si number 76 at umiwas ng tingin. Pinutol ni Annie si Wendy, nagtatanong kung bakit hindi siya nagsimula sa pagtatanong ng kanilang mga kakayahan. Malumanay na sagot ni Wendy na karaniwang naka-schedule ang pagsusulit sa kakayahan pagkaraan ng 3 araw, at tiyak na pagod sila sa kanilang paglalakbay, na nagmumungkahi na magpahinga muna sila. Nanatiling tensyonado si Annie at nagtanong kung ano ang mangyayari kung ang pagsubok ay nagpapakita na wala silang silbi. Malumanay na tiniyak ni Wendy sa kanya na sa lungsod ng Neverwinter, parehong kinilala ng Witch Union at King Roland na walang bagay na walang silbi ang bawat kakayahan. Naunawaan ni Wendy ang kanilang mga takot, na ibinahagi ng maraming mangkukulam na sumali sa lungsod ng Neverwinter, at tiniyak sa kanila na walang sino man ang mapipilitang gumawa ng anuman, kabilang ang pagsali sa Witch Union. Natigilan si Annie, humihingi ng paglilinaw. Matiyag ang ipinaliwanag ni Wendy na kahit na pinili nilang hindi maglingkod sa hari, maaari silang mamuhay bilang mga ordinaryong tao sa lungsod ng Neverwinter. Ang paghahayag na ito ay nakagulat sa lahat, kasama si Annie na tila hindi makapaniwala. Hinawakan ni Wendy ang kamay ni Annie para bigyan ng katiyakan, na nangakong ipapaliwanag ang lahat ng unti-unti. Inisip ni number 76 na ang kapaligiran na ito ay perpekto para sa pag-aalaga ng mga High Awakening Witch at nagplanong makipag-usap sa Witch Union minsan, na posibleng gawing sangay ng Tikara. Ang Broken Sword ay nahihiyang nagtanong kay Wendy at tinukoy siya bilang Lady Wendy, kung anong uri ng trabaho ng mga mangkukulam sa lungsod ng Neverwinter. Si Wendy, na nasisiyahang tanungin tungkol sa lungsod ng Neverwinter, ay nagsabi sa kanila na hindi nila kailangang tawaging lady, dahil ang lahat ng tao rito ay tumutukoy sa isa't isa bilang magkapatid. Ipinaliwanag niya na ang trabaho ay nauugnay sa kanilang mga kakayahan, at maaari silang makahanap ng mga trabaho na angkop sa kanilang mga kasanayan. Nang marinig na may mga mangkukulam na may kakayahan sa pagpapagaling, tumindi ang pananibik sa boses ni Annie. Tumingin si Nightingale kay Wendy, na tumango bilang tugon at pagkatapos ay hinikayat ang lahat na magpakilala at ibahagi ang kanilang mga kwento. Naramdaman ni number 76 ang daloy ng magic sa paligid niya, na pinaghihinalaan na ang blonde witch, na si Nightingale, ay maaaring gumagamit ng kapangyarihan para makakita ng mga kasinungalingan. Tiwala sa kanyang kakayahang manlinlang, ang numero 76 na ay hindi nag-aalala na malantad. Simula kay Amy at pagkatapos ay lumipat kay Annie, Hero, at Broken Sword, ibinahagi ng bawat tao ang kanilang nakaraan. Sa panahong ito, nagtanong si Wendy ng maraming tanong, at naitala ni Leaf ang lahat sa kanyang kwaderno. Nang matapos ang pagtatanong, nabaling ang tingin ni Nightingale kay number 76. Walang nakitang magic core si Nightingale sa number 76, na nagpapahiwatig na hindi siya isang mangkukulam. Ipinakilala ni Amy ang number 76 bilang kanilang kaibigan na tumulong sa kanila na pigilan ang mga humahabol mula sa kaharian ng Dawn City. Iniharap ni number 76 ang kanyang kwento at nakaraan, at sa huli, walang nagpakita ng anumang senyales ng hinala. Nagpasalamat si Wendy kay number 76 sa pagligtas sa mga mangkukulam at tinanggap siya sa lungsod ng Neverwinter. Ang numero 76 na ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Leaf tungkol sa singsing sa dibdib ni number 76 na ikinagulat niya. Nagulat si number 76 sa tanong, pero wala siyang ipinakita sa kanyang mukha, saka siya kumilos na natatakot at dahan-daang sinabing ninakaw niya ang singsing sa expedition na dati niyang pinagtatrabahuhan, sa kanya hinubad ang singsing at ibinigay kay Leaf. Sinuri ng grupo ang singsing, at napagtanto ng numero 76 na minamaliit niya ang mga mangkukulam. Napansin ni Leaf na ang mahiwagang bato sa singsing ay hindi pangkaraniwan. Ipinaliwanag ng numero 76 na ang exhibition ay madalas na nagpapakita ng kung ano ang nakita nila sa loob ng sinaunang mga guho na may mga mahiwagang kapangyarihan para sa pagbebenta, at paminsan-minsan ay ginagawa nilang kunin ang iba. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap.
Hiniling sa kanya ni Wendy na magpatuloy. Noon sila ay sinabihan na ang exhibition ay paminsan-minsan ay magsusubasta ng mga mangkukulam. Nang marinig ito, ang lahat ay nag-react na may takot at pagkatapos ay hindi nakukubli ang galit. Idinagdag ni Amy na halos ibenta siya sa isang maharlika sa naturang exhibition bago siya iligtas ni York. Lumapit si Nightingale na may malamig na tono, tiniyak kay Amy na sa kalaunan ay mapaparusahan ang mga responsable. Habang si number 76, pinapanatili ang kanyang mahiyain na kilos, nagdagdag ng komento tungkol sa singsing. Ibinalik ni Leaf ang singsing kay number 76, na binanggit na magiging interesado si Miss Agatha dito. Parang pamilyar si number 76 sa pangalan, ngunit hindi niya ito maalala. Tiniyak ni Wendy sa lahat na magiging mas mabuti ang mga bagay sa lungsod ng Neverwinter, kung saan sila ay ligtas. Binanggit niya ang paniniwala ni Haring Roland sa isang panahon kung saan ang mga mangkukulam at ordinaryong tao ay magkakasamang mabubuhay ng mapayapa, walang takot na mahuli. Bagamat may bahid pa rin ang hinala, ang mensaheng ito ay nagpaga ng ilan sa kanilang mga pagkabalisa. Ang numero 76 na ay dahan-daang lumipat sa isang stretcher at dinala palabas ng cabin ng mga mandaragat. Pag-alis niya sa barko, sa wakas ay nakita niya ang buong view ng pantalan. Kahit nasa mabigat na nyebe, ang aktibidad ay abala, at ang mga barko ay hindi katulad ng anumang nakita nila noon. Nagmamalaki si Wendy sa pagkahumaling ng lahat. Bumalik sa diplomatic building, naghihintay si Nanawa sa kanila. Ipinakilala ni Wendy si Nanawa, na pagkatapos ay ginamit ang kanyang kakayahan upang masuri ang kalagayan ni Hero. Sa kasamaang palad, hindi ma-regenerate ni Nanawa ang mga binti ni Hero maliban na lang kung mayroon pa rin silang naputol na mga paa para muling ikabit. Si Amy, na nabigo, ay nagtanong kung kailangan nilang maghanap ng mga bagong paa para kay Hero. Tumango si Nanawa, ipinaliwanag na ang mga bagong putol ang pinakamabuti. Nang inag ang mga mangkukulam nang marinig ang mga ganoong salita mula sa isang matamis na babae. Mapaglarong pinagalitan siya ni Wendy, na sinasabi sa kanya na huwag magsalita ng ganoong nakakatakot na bagay, ngunit inosenteng ipinaliwanag ni Nanawa na totoo ang kanyang pahayag. Ikinwento niya ang mga eksperimento na iniutos ni Roland, tulad ng pagpapalit ng mga pakpak ng tandang sa mga pakpak ng lawin upang makita kung ang tandang ay maaring lumipad sa pagpapalitan ng mga paa sa pagitan ng mga pelaka at daga o mga katawan ng mga baka at tupa. Inanyayahan din ni Nanawa ang mga bagong mangkukulam na bisitahin ang lab kung interesado sila, na mabilis nilang tinanggihan, at si numero 76 lamang ang tila interesado at nais malaman ang mga resulta. Nagpatuloy si Nanawa, na nagpapaliwanag na sa una, karamihan sa mga eksperimento ay nabigo. Gayunpaman, sa sandaling sumali si Lily, tumaas ang rate ng tagumpay. Ngunit kahit na noon, ang muling nakakabit na mga binti ay higit na nawala ang kanilang paggana, at kailangan niyang putulin ang mga ito at ibalik ang mga ito. Nagmamadaling tinakpan ni Wendy ang bibig ni Nanawa para maiwasan ang mga nakakaligalig na kwento. Nagpalitan ng awkward na tingin ang grupo, hindi sigurado kung paano ipagpapatuloy ang pag-uusap. Ngumiti si Wendy at tiniyak sa kanila na balang araw ay makakahanap din ng solusyon sa mga binti ni Hero. Tinapat niya ang ulo ni Nanawa, hinihiling sa kanya na tumuon muna sa pagpapagaling sa mga sugat ni number 76. Ginamit ni Nanawa ang kanyang kakayahan at mabilis na pinagaling ang numero 76. Pagkatapos ay tumingala siya ng may pagtataka at sinabing hindi karaniwan para sa isang tao na manatiling may malay pagkatapos ng ganoong makabuluhang proseso ng pagpapagaling. Kadalasan, ang mga tao ay pagod na pagod o matutulog kaagad. Nagulat si number 76 at nagpapaliwanag, ngunit naputol ni Amy, hinayla ang damit ni Wendy at hiniling na gamitin ang kanyang mga binti para sa paggamot kay Hero.